your bright blue sky. Lonely night where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili ng board card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang nagmamasid sa inyo. So, I feel na kung sino man ito, guys. Siya ay kakilala ninyo. Hindi siya stranger, alright? At I feel na may kinalaman ito sa inyong work or career. At itong tao na to, puno siya ng inggit. I'm sensing siya ay kaaway ninyo. Simula pa lang, simulat sa huli is what I sense. So, ibig sabihin lang nun, parang forever kayong magkaaway. I feel like since childhood, ganun siya sa inyo. So, ibig sabihin lang nun, guys, kung sino man ito, kakilala niyo siya simula nung kayo ay bata pa. So, could be there's a potential na baka kapatid mo to or kamag-anak. Clarify natin yung cards. Pwede rin kalaro, kapitbahay. Pero I feel na kung sino man ito, guys. So, feel ko yung energy na siya ay nangkukulam. Mag-ingat kayo at iwas muna kayo sa pag-post sa social media kasi bago anong i-share mo ay kinagurse niya. I feel na mabuti kang tao, kabaliktaran mo itong tao na to. I feel like whomever this is, meron siyang evil entity within. I'm sensing as well, kaagaw. Okay. Feeling ng tao na ito, marunong siya. So, ibig sabihin siya ay prideful. Really, I feel arrogant energy sa kanya. Nakikilabutan ako sa kanya, honestly. Feeling ko talaga masama itong tao na to, so mag-ingat kayo. At saka make sure na huwag kayo sumama sa taong ito, lalo na kung sa inuman, kasi kung di niya makontrol yung kanyang sarili, baka saniban niya ng evil entity na nasa kanya. Okay? Baka yun yung mag-control sa kanya. So, we have this one. So, ito yung inyong energy na relax kayo sa inyong buhay. Kaya siya naiinggit kasi you're someone na authentic. At siguro ito yung tao na madalas magsinungaling. Parang hindi niya kaya maging ikaw na authentic. I think that you're just being you, honestly speaking. So, wow, this is nice with your energy, guys. Kasi I feel here na you are someone who knows how to love yourself. Hindi ka dependent sa iba. At ito yung tao na nagsiselos kasi maybe as of now, kahit nasabihin natin prideful siya, arrogante, kung ano man ang tawag niya dyan, hindi niya alam kung saan siya patungo. There's constantly changes that's happening in this person's life. Kasi dinadala siya sa bagay na dapat sana sa kanya. Kaya paulit-ulit si transformation or changes sa kanyang buhay. So, kaya pala siya nagsaselos kasi maybe in your life, you're someone who's sure kung saan ka talaga patungo. Kaya kampante ka sa inyong buhay, samantalang siya, hindi siya stable eh. Siguro iniisip niya hindi forever yung kanyang job. Maybe it's a part-time job or pwedeng pansamantala lang na work or maybe connection din. Kaya I feel na naiiyak siya sa kanyang buhay, kaya siya nagsaselo sa'yo kasi kung nasan ka man, nasa tamang landas ka, siya alam niya na hindi pa tamang landas, so meron siya. Kung may trabaho man siguro, it's something na hindi siya sure. Very doubtful energies, what I sense. So as I told you before, this person do have evil entity within, and that's why, you know, nag-wonder ka, ba't niya nagawa yung bagay na yun? Kasi first of all, you know, may negative entity sa kanya. Yung mga tao kasi may ganyan, gagawain ng masama at parang wala siyang pakialam, pakiramdam. And with the light being here, so definitely, this person is wanting to control you. Parang gusto niya rin na maging kagaya mo siya.
na wala sa sarili, na I feel like draining energy. Gusto niya maging malungkot ka kagaya niya. Gusto niyang kontrolin ka. So, kaya siya may nagmamasid sa inyo kasi gusto niyang kontrolin ka. Siguro nag-isip siya ng paraan kung paano niya gagawin yun. Okay? Kasi gusto niyang i-stop kung ano man ang meron ka sa ngayon. So, yung balak niyang gawin is encourage ka na itry mo yung certain na let's say work or business. To be honest, yung dapat yung gawin dito, wag kayong papatol. Okay, mag-focus kayo kung ano yung work nyo sa ngayon, kung ano man yung something stable like business or work, kung ano man yan. Maybe artistic endeavors. Huwag kayo magsasway-way sa mga pinapayo na taong to kasi I feel like it's something that will distort you or it will be something na mag-aalis sa'yo sa tamang landas kasi with the light being here, maybe some of you, you're doing your task here on earth at gusto niya sanang malihis ka ng landas kagaya niya na maging masama and so wag ganun guys, okay? Wag sana kayo ma-impluwensya ng taong ito. Honestly, upon holding this card, sumakit yung throat chakra ko. So, ibig sabihin lang nun na pinipigilan ng Diyos na magsalita itong tao na to kasi nga nanghihikayat siya ng mga tao na hindi magandang advice or something para mali sa landas sa mga tao. So, sana wag kayong makinig sa kanya. At I feel like be watchful na rin, honestly, and observant too. So, we have this one. So, ito kasi gusto niya mangyari na mawala yung mga meron ka ngayon, kagaya let's say ng money. Kasi with the royalty card being here, maybe as of now, you are rich or you're stable on where you're at. At yun nga, gusto ko niya mawalan ka ng ganito, ng mga yaman, or mawala ka sa tamang landas. So, we have this one. So, I feel like you learned your lesson. Maybe you are definitely aware who this person is. Kasi first of all, with regards sa inyong reading, napansin ko dito na kakilala niyo siya matagal na simula nung maliit pa kayo, guys. So, you are definitely aware. At marahil may nangyari na kaya, umalis kayo or hindi nyo siya pinapansin. Okay? And you learn your lesson na wag ka nang pumatol sa taong ito. So, tama lang ang ginawa nyo, honestly. So, kung sino man itong tao na nagmamasid sa inyo, obviously, malungkot siya sa kanyang buhay. Marami siyang kinatatakutan. Maybe this person is afraid of changes. Okay? Pero wala siyang magawa kasi change has to happen sa kanyang buhay kasi wala siya sa tamang landas at pinupush siya mapunta sa tama sana na landas. Okay? So, we have the board here. So, anyway, nagmamasid siya sa inyo kapag siya ay bored. So, maybe nagpo-post kayo sa social media, nakita niya. Yun siguro yung nangyayari. Naiinggit siya. And so, at saka, I feel like with the board being here, maybe this is also a person na bored sa kanyang buhay. Kasi based sa inyong reading, depressed siya eh. Yung mga tao kasing ganyan, mahilig na lang tumingin sa buhay na may buhay. Kasi nag-give up na sila sa kanilang sariling buhay. Okay? Hindi ko na-feel dito talaga na parang masyado siyang focus sa kanyang sarili. Kasi first of all, parang ayaw niya yung kanyang buhay, ayaw niya yung kanyang landas, lahat ayaw niya. To the point na hindi niya nakikita yung blessings niya. Kasi kahit sa reading na to, hindi pinakita yung blessing niya eh. Pinakita yung lahat ng negative sa kanyang buhay. So marahil, itong tao na to, focus siya sa kanyang, mga negativity rather than yung blessings. Kaya, nangyari sa kanya yung naiinggit. I feel na kaya rin siya minamalas dahil sa negativity niya. Negative thinker siya. Maybe that's why it manifested. Kaya lahat na nangyayari sa kanyang buhay, lahat na lang ay negative. Okay? So, maybe dumating ka sa buhay ng taong ito kasi you are somebody na, more on a positive vibe, honestly.
Kaya ka masaya. Nalungkot ako sa kanya kasi instead na ma-inspire siya about you, nainggit siya. Okay? So, kung sakali matitignan niyo yung posting mo, I think what you need to do here, mag-try ka mag-motivate. Motivate them to look at their blessings rather than worries and so. Okay? Or, na-feel ko turuan mo rin siya maging malapit sa Panginoon. Kasi based on yung reading, meron siyang evil entity within. Kasi mostly mga taong hindi malapit sa Diyos, yun yung nangyayari. Nakokontrol sila ng evil entity, lalong-lalo na sa mind. Yun nga. So, mag-post na lang kayo na something religious or something that will uplift this person. Iwas muna kayo sa pag-post about sa inyong buhay. Yun yung masasuggest ko sa inyo. Okay, kasi kung nilagyan nyo ng negativity, ng jealousy yung posting mo, may negative din yun. Kasi dahil sa negative energy niya. So, iwas kayo sa pag-brag post. Might as well, lagay nyo na lang yun sa inyong diary or sa inyong scrapbook. So, we have the hate in either way. We also have I love you in either way. So, maybe this is a person na trinay mong mahalin. Trinay mo ba siyang tanggapin? But yet, nandun pa rin si hate. Ayaw maalis. Okay, no matter what you do, this person is hating you. Pero hindi ko na-feel na hate mo siya. Parang napilitan ka na lang i-hate din siya. Kasi, sa ginagawa niya sa'yo, to be honest with you. So, we have the abuse in reverse. We have the forget here. We also got save. Okay, so far guys, kung sino man to, may nagawa siyang mali sa inyo before, and that is something that you will not forget. Kasi yun din para ng Panginoon sa'yo na i-save ka from this person, para hindi ka na masyadong lumapit sa kanya or hindi mo na siya pagkatiwalaan. Kasi yun nga, until now, this person didn't change. So we have the copy here. We also have the mask. So this is somebody na maybe pretending to be good, honestly, or they copy someone's attitude. Kaya pala si authentic nandito. Kasi remember, isa to sa bagay na kanyang pinagsasalosan sa inyo of you being authentic, of you being yourself. So kung sino man siya, nagpapanggap siya na something na hindi naman siya. I don't know if you get the point there. Pero siguro nangongopya siya ng ugali ng iba. Okay? Or maybe talent din. Kaya pala siya wala sa tamang landas. Kasi siguro gusto niya maging kagaya ng taong yun. Kinokopya niya. Para, try niya maging ganun din. Hindi naman dapat ganun, So, we have the why. Okay, maybe you're wondering why, kung ba't siya nagsaselos. Now you know by this reading, okay? So maybe this is also a person that used to say why about your life kasi napansin mo naman sa yung reading ang negative. So ito yung somebody na nag-question lagi sa kanyang life, ba't ganito, ganyan, and so napaka-negative yung energy. Okay, so I think this person really needs to be closer kay God kasi, God has all the answers, honestly. Kasi remember, may mga dahilan naman lahat kung ba't nangyayari yun. If ever this person is, closer kay God, mas maunawaan niya. Maybe this is a person that has a potential to even hate the Lord dahil sa mga nangyayari sa kanya. Parang nalulungkot ako sa vibe niya, honestly. So, I just go ahead and cleanse because I feel na kailangan natin mag-cleanse dahil maybe sa negativity ng taong ito. So, I have a feeling na this is somebody na very doubtful sa kanilang buhay. Lalong-lalo na with regards sa kanilang career. So, I really feel, guys, that you are definitely a good person. Somebody who do have a good heart, a good vibe, a good mind even. Wow. So,
really depression. Paulit-ulit na energy. Kasi syempre tinitignan natin kung sino yung nagmamasid sa inyo. So, whoever this is, his person is undecisive and this is with regards sa kanyang work. So, maybe this is really someone na hindi meant para sa kanya kung ano man ang trabaho niya sa ngayon or negosyo. Kaya pinipilit siya ng Panginoon na ialis sa kanyang career kasi hindi yan para sa kanya. Kasi remember that whomever this is, they're kinda like a copycat. They pretend to be something that they are. Kaya pati yung kanilang work, hindi rin dapat sa kanila. So, this is somebody na kailangan nilang hanapin yung kanilang sarili. Hanapin nila kung ano talaga yung talent nila and so, okay, kaysa sa mangopya ng talento ng iba or so forth. So, anyway, I feel here na ito yung dapat yung layuan kasi kung sino man to, hindi talaga siya mabuti at meron siyang tendency na mag-control, mag-manipulate. I feel like this is somebody na bad influence din. So, para mawala si burden, lumayo kayo sa taong ito kasi napaka-negative niya. And nabanggit ko sa inyo kanina na mukhang hindi siya malapit sa Panginoon. So, maybe that's also the reason why this card showed up. And hindi magandang sign yan, honestly speaking. So, with regards to this person's judgments, obviously, hindi maganda yung judgment niya about sa life. Napansin nyo rin yan. Kaya siya minamalas, lalong-lalo na sa pera. At lagi siyang depressed. So, nawala talaga siya sa tamang landas. At kaya siya nagsaselo. Sa banggit ko sa inyo kanina, hindi niya alam. Hindi siya kampante sa kanyang future or kahit sa present moment. At naiiyak siya about it. So, even though, this is your hater, I kind of like feel like you still have to pray for whomever this is. Kasi, clouded yung kanyang thoughts ng negativity. Pray for this person na sana hanapin niyo yung Panginoon. Pero hindi na siya ganito mag-isip. Kasi si God lang magpapaalis ang negative entity na yan. Kung patuloy siya sa ganitong sitwasyon na hindi siya tumitingin sa Panginoon, kasi hindi ko nakikita dito yung connection niya kay God. Hindi ko nakikita dito. So, pray over this person. Nalungkot ako sa kanya. Okay, kahit na malayo kayo sa kanya, pray for this person to save him or her, hopefully. Okay? So, anyway, that's it with regards to today's reading. Sana magkaroon kayo ng information with regards sa nagmamasid sa inyo. And God bless all of you. Sa pumili ng after party, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang nagmamasid sa inyo. I'm sensing na kung sino man ito, na-feel ko na kapatid mo ito, pero na-feel ko na kaaway mo siya. At I kinda like feel na nagpapanggap siyang mabuti sa inyo, but yet in reality, this isn't a good person. Kung sino man ito, this is somebody who wronged you in the past. Okay. So, na-feel ko nagbago itong tao na to. Nagbagong buhay siya, tapos bumalik na naman siya sa dati niyang ginagawa. So, maybe whomever this is, they have, bad habit can be. Okay, baka bumalik siya sa dating gawin na hindi siya mabuti. I-clarify natin yung cards to gain more information. This is a backstabber na love to one. So, I really feel like this is your relative. Okay.
I feel na kung sino man ito yung dating tumulong sa inyo. Pero meron din mga bagay na nangyari noong past na hindi rin maganda. Pero meron din naman siyang contribution sa inyong buhay. Nalulungkot ako dito guys kasi I really feel na nagbago siya. Hindi magandang pagbabago actually. Negative. You know? Siguro nag-try siya magbago into somebody na good. You know? Pero bumalik na naman siya. Naging masama na naman siya. Yun yung nafe-feel ko dito. So anyway, this is sad. Okay? Mag-ingat kayo. Pinagmamasdan ka niya para ikaw ay i-betray. Ingat guys, okay? And I feel like with the home, ito kasi feeling ko, pinagmamasdan ka niya sa bahay. Yan nafe-feel ko. Tapos, parang hinahanapan ka niya ng butas para gawan ka ng masama. So, mag-ingat kayo. So, we have the balance and nightmares. So, this is somebody na parang takot siya na maging okay yung buhay mo, maging balanse. Ito yung tao na ayaw kanya na maging maayos yung inyong buhay. I wonder what's wrong. So, yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina na nagpapanggap siguro siyang mabuti sa inyo, but yet, deep within, you know, ito yung may galit sa inyo, gusto kanyang awayin, okay, gusto niya may gawin sa'yo na masama, siguro yung iba sa inyo gusto niya agawin yung jowa mo, kung meron ka man jowa, okay, or gusto niya agawin ko naman ang meron ka, kung hindi man about sa jowa yun, okay, and masyado kang malulungkot kung malaman mo yung katotohanan. Kasi first of all, whomever this is, tinulungan ka niya on some point sa inyong buhay. Nalungkot ako dito kasi bigla siya nagbago. Parang gusto kanyang pabagsakin, pero before maganda yung start before maganda na tinutulungan ka niya, but yet, you know, dumating yung point na gusto ka na lang niyang pabagsakin. Nalungkot ako dyan, guys. Kasi siguro mainggit siya. Maybe you are the favorite sa inyong pamilya, or maybe this person sees someone who is loved. Sakali man may karelasyon ka, nainggit siya kasi mahal ka ng jowa mo. Gusto niya agawin yung jowa mo kung ganman yung nangyari. Or maybe this has to do with your parents. Okay? Baka na-observe niya na mahal ka ng magulang mo. Maybe ganon, may favoritism. I feel na matindi yung inggit niya at naiiyak ako habang hold ko yung cards na to. Naiiyak siya sa inggit, sa galit din. I'm not sure kung may nagawa kang mali, but yet I feel like it's more on inggit yung kanyang nafe-feel. So, you have the strategy and hope. So, as I told you before, hinahanapan ka niya ng butas. Nag-hope siya na pabagsakin ka. And so, mag-ingat talaga kayo guys. Wag na lang kayo mag-post kasi maybe ma-posting mo ay, you know, maging laban lang sa'yo ng taong ito. So, ingat kayo sa mga sinasabi ninyo din. Lalo na sa social media, sa inyong pamilya. You know, might as well be introvert na lang. I-keep mo na lang to yourself. Okay? At kung may diary kayo, lagyan mo na lang ng padlock para walang makabasa. Kasi, kapamilya nyo to You know, baka makuha yung diary mo at basahin. So, yun yung nafe-feel ko. So, I have the after party. So, I feel like with the after party being here, so as I told you before, na mabuti siguro siyang tao, papunta sana siya sa mabuti, naging masama siya. You know, parang, nai-miss mo yung time na party pa, yung okay pa kayo, na mabuti pa siya. Feeling ko talaga nakakaiyak. Nakakaiyak yung energy, kasi, siguro ito yung tao na hindi mo akalain magiging masama. Okay? Nalungkot ako dito kasi may pinagsamahan kayo. At, you know, tinulungan ka niya before and now this person become an evil person. So, if ever you got aware about this, take some time to heal kasi na-feel ko na mabigat sa damdamin yung energy. So, kaya siya nagmamasid kasi gusto kanyang, you know, sirain. So, you have the last. So, ito yung tao na nawalan
nawala sa tamang landas. Toxic in reverse. So, this is more on the past energy. Kung sino man siya dati, hindi na siya ganun. Hindi na siya mabuting tao. Karmic is in reverse. Yun nga, hindi mo akalain na magiging bad siya na tao. Talagang maganda yung perspective mo sa kanya. So, blessed is in his way. Gusto niya mawala yung blessing mo. So, we have this one. Mawala rin yung inheritance. We have the fail in reverse. We also got this one. Kasi with the fail in reverse, ibig sabihin lang nun siguro, yung buhay mo ngayon ay okay, may achievement ka. So, gusto niya sana mag-fail ka with regards sa inyong life. So, we also have thinking of you in reverse. Ito yung tao na parang busy ka siguro kaya hindi mo na siya naiisip. Okay? Or ito yung tao na hindi mo talaga naiisip na may gagawin na mali. So, you have the unique. We have the 4 in either way. 4 kasi minsan meaning yan ay home or bahay. Naka in either way siya. Ibig sabihin lang nun na parang nalalayo ka sa taong ito. Okay? Kasi nga, hindi siya mabuti sa'yo. So, maybe may gagawin yung Panginoon para malayo siya sa'yo. Kasi, may gagawin siyang hindi maganda sa'yo. I feel na sisiraan ka niya or sisiraan niya yung iyong buhay. So, be protective na lang. At kung may sikreto ka man sa'yo na lang, huwag ka na magbahagi sa taong ito. Mas mainam ka na lang yung gawin nyo. Kasi first of all, may mga tao din na nagbabago na hindi mabuti. Okay? Kaya nakakalungkot. May mga taong magtataksil na hindi mo akalain na ganun. So, mag-ingat kayo. So, maybe this is a lesson learned for you na wag basta-basta na rin magtiwala. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na siguro sinisiraan ka niya behind the scenes and maybe you're not aware about it. Malalayo nga kayo sa isa't isa. Na-feel ko rin may potential na parang mag-trigger na magkaroon siya ng accident kasi I feel na hindi na siya mabuti. Parang pinipin down siya ng Panginoon para hindi siya gumawa ng masama. Okay, so ingat talaga kayo guys. Kasi balak niyan sirain yung inyong buhay. As you can see. Kasi maybe as of now, you're just focused on you, on your career. Okay? So, nalungkot ako dito with the judgment. Kasi nakita mo naman masasaya yun nandito sa baba. So, before this person is an upright person and you're definitely enjoying kasi akala mo, tunay siyang kaibigan or pwedeng siya yung kaibigan mo sa mga kamag-anak kasi na-feel ko kapatid mo to eh. Hindi man kapatid, maybe ka-close mo sa kamag-anak, okay? At hindi mo talaga akalain may gagawin siya masama. Kasi ito yung feeling po sa ngayon na you're someone na hindi ka nag-iisip na masama against this person. But yet, I feel like this is, what God is doing. Na parang pinoprotektahan ka niya from this person or this is also what you need to do. Na you need to be kind of like defensive or wag ka masyado maging open sa kanya. Be cautious kasi nga hindi na siya yung dating mabuting tao. Okay, so anyway, so yun nga, yung iba nga sa inyo may lover na gusto rin niya. Naiinggit siya, gusto niya yung lover mo. Ingat kayo guys, baka agawin yung lover nyo. So, we also have the coins here and this, okay? So, I'm kinda like feel na kaya siya naging masama kasi with the Empress being in reverse, ibig sabihin na nun, hindi na siya mapagmahal. Hindi na siya gaya dati, okay?
I feel na dahil may nawala sa kanya, I feel like it's more on money. Like, siguro dahil sa hirap ng buhay, maybe this person is bright or something. Okay, kasi lumayo siya sa dati niyang gawain na mabuti. Okay, naging masama siya. I really feel dahil sa pera. I don't know, but na-sense ko Judas. Baka binayaran siya para gawin niya to sa inyo. Na mag-spy siya sa inyo. Baka may kagalit kayo, guys. Tapos, piniraan itong tao na to. Kaya, gusto kanyang i-betray. Ingat kayo. Feeling ko na kailangan siya ng pera, kaya siya kumagat. Okay? Kaya siya nag-fail sa test ng Panginoon, which is sad. So, mag-ingat talaga kayo at huwag kayong basta-basta magbibigay ng info, sikreto. I really feel na kailangan yung i-deactivate yung account ninyo para hindi niya makita yung mga nangyari sa inyong buhay or so forth. Huwag kayong mag-alala kasi kapag din-activate nyo yung account nyo sa social media, hindi naman matatanggal yung messenger. Okay lang na deactivate na temporary lang. Huwag yung permanent para mabalikan nyo pa rin kung sakali man may pictures kayo doon, mga alaala. Yung mahalaga lang sa ngayon talaga, protektahan nyo yung sarili nyo kasi hinahanapan kayo ng butas ng taong ito. Binayaran sila para gawin yun. Okay, so far hindi pinakita kung sino may gawa nun, kung sino yung nag-bribe sa kanila. But you really have to be careful, alright? So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you. Sa pumili ng card shade card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang nagmamasid sa inyo. I kinda like sense karmic partner or ex in the past. Okay, I don't sense present moment na kayo. I feel like it's more on past energy. Siguro itong taon na to nagagandahan siya sa inyo. But yet, I feel here na parang hindi naging kayo or nag-end yung connection kung naging kayo man. So, take which resonates and okay, ano nangyari dito? Maraming card na nagpakita. Okay. Okay, anyway, I don't know why guys, pero the way you describe this person, this person is kinda like evil in your perspective. I'm not sure kung ganun din yung tingin ng iba sa taong ito. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, mag-ingat kayo guys kasi na-feel ko parte siya ng hindi mabuting grupo or mga bad influence na group at na-feel ko yung blockage with regards sa throat. So maybe parang iniiwas ang Panginoon na mag-usap kayo or pinipilit ng Panginoon na hindi siya magsalita or kung magsalita man siya mga katotohanan kasi bako sino man siya, sinungaling siya or ginagamit niya yung kanyang words sa hindi mabuting bagay. Pansin ko maraming green cards kasi ibig sabihin yan, heal. But yung energy ng taong ito, na-feel ko talaga parang demonic yung vibe niya. Kanina pa, honestly. So, maybe tama kayo na ganun yung perspective mo about sa kanya. Kasi I sense hindi talaga siya mabuting tao.
Okay, I'm also sensing na kung sino man siya, minamala siya sa kanyang buhay sa ngayon. At naguguluhan siya, lalong-lalo na sa pag-ibig. So, if ever this person do have someone, maybe it's not meant for him or her, or laging may mali sa connection. So, let's see what we have here. So, minamasdan ka niya kasi maybe this person is aware na meron kang connection. At parang siya nagsaselos. Okay? Nagsaselos siya sa taong mahal mo kasi I feel yung energy, parang gusto ka pa rin niya. Honestly talaga yung throat, masakit yung energy dito. Okay? Kasi nga, binabalak yung kanyang throat. Alright? So, I'm sensing here na you're somebody who are inspiring to this person. May healing energy ka. So, kaya namimiss ka niya kasi, parang napapakalma mo siya. Maybe this person is kind of like disruptive, or pwede rin na this person is, too much aggressive is what I sense. Mabilis yung kanilang kilos din. At ikaw naman, nagpapayo ka na, wag ka magmadali. Parang ganun ba? May tamang panahon sa ganyan. Ikaw yung nakakapag-tame sa kanya. Alright? Namimiss siguro yung pagmamahalan ninyo. Kaya, nung nalaman niya na meron kang iba or iba na yung gusto mo, nagsaselos siya. Okay? Kasi, I feel na ito yung tao na may gusto pa rin sa inyo. Honestly. So, pinagmamasdan ka niya kasi ito siguro yung balak niyang gawin na i-manifest ka. Siguro magpapanggap siya na nasa pangailangan siya, tapos tutulungan mo siya. Okay, yun yung balak niyang gawin. So, nagmamasid siya sa inyo kasi siguro naghanap siya ng pagkakataon na bumalik sa inyong buhay. Kasi I really feel nakakarma siya. Yun yung vibe. Yun nga, minamalas siya. And with the withdraw being here, so ibig sabihin lang nun, malayo kayo sa isa't isa, nag-break kayo, as you can see. And as I told you, minalas siya sa kanyang buhay. And currently, this person is single. Nalungkot siya, alone. Nakarama rin. Yun ang nangyari sa kanya. At naiinis siya kasi with the voice being here, so maybe some of you, you moved on. That can be. Or maybe with the voice being here, I kind of feel like you're just doing you. You're just doing your job, your career. Parang confident pa rin kayo. At I'm sensing na hindi ka naapektuhan sa inyong breakup. Naka-move on ka after all these years. Umasenso ka, and so, alright, so, yun nga napansin ko talaga, gusto niyang bumalik sa inyong buhay, but yet, I'm feeling na with this connected being here, gusto ka niyang kontrolin. So, maybe you are someone na, submissive, and this person is dominant energy. I feel na hindi ka niya mamahalin, gusto ka lang niyang kontrolin. Gusto ka lang niya na, paglaruan ba? Parang tulad ng noon na gawing toxic yung connection, and so, ibig sabihin, hindi nagbago yung kanyang, attitude. Ganun pa rin siya. Maybe ka-demanding or control freak. Alright? So, anyway, here is the cards here. So, friendship and loss. So, maybe this person is also thinking na gusto niya maging friends kayo uli. Kasi with the loss, parang nawalan siya ng hope na maging kayo pa. So, this person is hoping na kahit as friends lang, maging okay kayo. Nalulungkot siya, guys, honestly. Kasi I also feel na wala na siyang chance na maging kayo. Kasi nag-break na kayo eh. I don't feel like you have this energy na gusto mo pa siya. Kasi na-feel ko yung toxicity dati. Alright? Hindi mo siya gusto. So, I think that you have blocked this person. Maybe this person is a liar. Even a cheater is what I feel. And I'm sensing na kung babalik man siya sa inyong buhay, alam niya na hindi mo na siya kakausapin. You're just focused on your work.
So, may gusto siya sa inyo kasi maybe you're somebody that is definitely lucky or blessed even is what I see. And with this sensual being here, I'm feeling na nagagandahan din siya sa inyo or nagwagwapuhan, okay? Kung ano man ang gender niyo guys, okay? So, kaya ka rin niya nagugustuhan kasi meron kang career, meron kang looks, alright? At nakokontrol ka niya. Maybe you are submissive at yun ang gusto ng taong ito na gawin. Controlling kayo. Masakit talaga yung throat ko sa kanyang energy, honestly. So, we have this God appreciate. So, ibig sabihin na itong taon na to na-acknowledge niya yung mga positive na bagay na contribution mo sa kanyang buhay before. At definitely, namimiss niya yun, lalong-lalo na ngayon single siya. At I really feel like you do have that, beauty. Or you could be handsome too. Gustuhan niya yun. Pero malungkot yung vibe. Parang nalulungkot siya kasi yun nga, inisip niya na wala na siyang chance sa'yo. Kasi first of all, some of you could already move on. Or some of you already have a lover. So remember, take which resonates and leave what doesn't. Alright? At kahit friendship, ayaw mo. Kasi maybe may nangyari sa inyo before na hindi maganda. Kaya, you'd rather break away from each other. So, anyway, let's see what else do we have here. I'm feeling na kung sino man ito guys, gahaman siya. Baka ginamit ka rin niya dahil sa pera kasi nakita mo naman sa inyong reading na you have that blessing. Okay? I feel like gold digger is also what I sense. Another. I don't know why, but I sense a song. Do you remember? So, paano siya nag-hope na maalala mo siya? Honestly, so kung sino man siya, I would say na siguro nagmamasid siya sa inyong social media. Okay? Or maybe this person go to you the places na you used to be with. Nasa-sense ko talaga yung energy ng depression sa vibe. So, you have the boss in either way. Nagustuhan niya sa inyo na, pwede siya maging dominant. Kasi I really feel like whomever this is, control freak sila at gusto nila yung partner nila submissive sa kanila. We have this fun in either way. So, we have this one in reverse. Okay, so, I feel like this person, could be one of your fans before or maybe vice versa. You used to like this person. Okay, pero nagbago yung lahat. I feel like yung open book natin naka-reverse. Ibig sabihin lang nun na hindi ka na nagpaparamdam or maybe you used to be an open book pero ngayon introvert ka na. Namimiss siguro nagpo-post ka ng mga nangyari sa inyong buhay, masaya ka, and so on. Kasi sa ngayon, parang nalungkot ka kasi hindi ka na pwede maging open book. Maybe you realize that some people are not good for you na, may hindi okay na tao sa inyong buhay kaya you're introvert. That can be. So, we also have this one in either way. So, kaya siya in either way kasi first of all, siya yung may gusto sa inyo. But yet, in your energy, hindi ko na-feel dito na nakafocus ka sa kanya. So, it's kinda like a one-sided connection na siya lang may gusto, ikaw hindi. So, you have the forgive in either way. Maybe because some of you don't forgive this person upon what they did before. Alright? Or this person could be assuming na pinatawad mo na siya. So, you have the toxic in reverse. Nagustuhan niya sa inyo, hindi kayo toxic. We have the Wheel of Fortune in either way. So, maybe this is somebody na nag-hope na baguhin mo yung kanyang buhay. Kasi first of all, as you can see in your reading, depressed siya, minalas, at nag-assume siya na by having you back, maging maayos muli yung kanyang fortune. We have the safe in either way.
So, this person feels safe with regards to you. Parang naisip niya na wala nang tutulad sa'yo kasi feeling niya hindi siya safe sa iba. Kaya kanya gusto. So, you have the no in either way. So, maybe some of you are thinking like kung papasukin niyo ba yung taong ito or hindi. Or maybe this person is someone na thinking like that na hindi siya sure if you will give this person a yes or a no. So we have this one. So maybe this person is planning to send you a message. Kaya siya nagmamasid. We have this one in either way. I really feel na walang-wala siya sa kanya sarili. Hindi siya balance. Honestly, I'm also sensing sa connection din kasi justice is in either way. So, kasi mas focus ako sa skills. Meaning, parang imbalance eh. Hindi ko na-feel na bagay kayo sa isa't isa or kayo yung meant to be kasi feeling ko ang toxic ng kanilang vibe. While you on the other hand, you don't have that vibe. Okay? I really feel na if ever, you will go back with this person, hindi maging payapa yung inyong buhay. Parang may away at bati or can be toxic kasi masyadong controlling kung sino man to. So, we have this one. Okay. Anyway, this is somebody na parang pinaglaruan niya yung inyong damdamin. Maybe you used to be in love with this person. Okay, but yet, feeling ko may nagawa siyang mali. Kaya na-karma siya. Kaya sa ngayon siya ay single. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing the song, if ever there's one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. So maybe it's more on you that you're wanting peace at ayaw mo na ng ganitong toxic relation with whomever this is of your past. Kasi yun nga, may napagdaanan ka with regards to this person at hindi ka niya pinahalagahan kasi nakita ko to. Okay, so siguro pinagtawanan ka niya, pinaglaruan yung damdamin, I really sense toxic vibe. So, kung ganun guys, wag yun nang balikan to. Kasi, first of all, hindi ko nakita dito na nagbago siya. Yung isa sa intention niya kasi, gusto kanyang kontrolin or gusto niya ring gamitin ka sa pera. Okay, so mag-ingat kayo. Okay, I feel na wag nyo rin siya i-accept as a friend. Okay, kasi yun nga, baka gamitin ka sa pera. Kasi na-sense ko low vibe yung kanyang energy. So, anyway, ito siguro yung ginawa niya noong past na nag-toxic siya sa inyo. Cheater siguro to or kung ano man ang ginawa sa inyo. So, kaya ka nawala ng gana, ayaw mo na sa kanya. Kasi yun yung katotohanan na, hindi mo siya nagugustuhan sa ginawa niya. So, yun nga, naging mature ka, yung hanap mo na ngayon is someone na swak sa'yo, someone na mapagkakatiwalaan mo, mabuti rin kagaya mo. So, we have the justice here as well. So, twice siya lumabas, so isa yung nakain either way. Ibig sabihin kasi nun, may ginawa siyang unjust sa'yo. At saka, hindi kayo swak sa isa't isa. So, yun pa lang guys. Hindi siya yung para sa inyo. Kasi alam mo na kung ano yung gusto mo. Ayaw mo ng taong cheater. Ayaw mo ng taong manloloko. Ayaw mo ng taong control freak. Okay? Kasi I really feel like you're someone that is happy. Even on your own. Okay? I really feel na mabuti kang tao. Nalungkot ako siguro. Ginamit ka ng mga tao
Dahil mabuti ka. Maybe you learn your lessons. So, anyway, I'm sensing na parang hindi ka tumitingin sa other opportunity with regards sa love life. Kasi I feel like you're more on focus on money making, as you can see. So, anyway, itong tao na to, hindi siya naka-move on from you. This person is definitely depressed. And this person could be longing for love, for true love. At nalungkot siya kasi sinayang niya yung opportunity with you. This person has to learn it the hard way. Okay? Maybe whomever this is, they dealt with a person na hindi rin mapagmahal kagaya nila. At dahil doon may binatauhan siya, kaya siguro siya naging single na lang. Okay? Yun nga. Marahil namimiss na yung pagmamahal ninyo kasi I really feel na maganda yung energy mo, like you are someone who really gives happiness and joy, you know. And I feel ko talaga yung sad energy, honestly. So, anyway, mapapayo ko lang, don't deal with whomever this is kasi first of all, yung balak niyang gawin, gusto ka niya uli kontrolin, gamitin na naman sa pera or so forth. So, wag na kayong papabudol muli. Yun ang mapapayo ko. So, I hope that this reading may give you some insight and awareness, and God bless every one of you. Sa pumili ng The Magician card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung sino ang nagmamasid sa inyo. Okay, I have a feeling that you're someone na pinadala ng Panginoon para may gawin sa mundong ito. I kinda like feel it's more likely a light against dark situation. Kasi itong taon na to, I feel na nagbabalak siya na i-curse ka or pigilan ka sa ginagawa mong mabuting bagay para sa mundo. You could be somebody na inspiration for others. Pero nafe-feel ko na kung ano man ang ginawa niyang kalokohan sa inyo, bumaliktad yun. Meaning, nag-backfire. Alright? So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. Okay, some of you, this could be your backstabber friend na ahas sa inyong buhay. So, I feel like sa inyong career ay nagmamasid siya or pinagmamasdan ka niya. Okay, nasense ko talaga strongly na balak ka niyang kulamin. Mag-ingat kayo. So, yeah, speaking of, lumabas to. So anyway, let's see. So we have this one. So this person is somebody who curses. At kung nagka-curse siya, ini-strike niya yung mind. Okay? Kasi ito yung gusto niya mangyari, na maging undecisive ka. Kasi siguro sa ngayon, you are definitely balanced or somebody na talagang focus with regards sa ginagawa mo. Yung gusto niya kasi na matigil ka sa ginagawa mo for this world. Yun yung gusto niya mangyari. Kaya, inaatake niya yung inyong mind, as you can see, para ma-depress ka or para mawalan ka ng focus. Kasi, ito yung gusto niya mangyari, na ikaw ay mag-stop sa ginagawa mo. Kasi, first of all, I'm sensing na if ever you're doing something, it will lead you on to riches, as you can see. So, we have this one. So, as I told you before, you could be somebody na nasa public eye. You could be a motivational speaker. Yun yung mission mo for this world. Or maybe you're someone who preach. As you can see, whatever that you're doing, it's something that is just. Alright? So, kaya,
You know, yung mga taong masasama, ayaw nila ng ganito. Kasi alam nila that you're somebody that is actually giving advice or motivation to others para sila ay maging uplifted. Okay? And they think that you will be successful on what you do. That's the reason why kung sino yung nagmamasid sa inyo, gusto ka nga niyang i-curse. Kasi so far, as you can see here, I really feel like you're definitely influential at may potential na maraming maakit sa ginagawa mo, sa mga sinasabi mo, or kung ano man yan. At ito yung kinakatakot niya na you will earn from this. By you having lots of viewers can be. So, yun nga, as I told you, balak ka niyang i-curse. Maybe because of the reason that you are definitely someone who's called by God to do something for this world, at malapit ka talaga sa Panginoon. At definitely kung sino man yung nagmamasid, ito yung tao na kabaliktaran mo, na hindi malapit sa Panginoon, nag-curse, gumagawa ng masama, nag-work for evil entity. Okay? So, with the magician, so, basically sa cards, siya talaga ay nagka-curse. And I think this is somebody na nakita niya yung ginagawa mo online. Maybe you're somebody that is definitely a motivational speaker. You're an influencer. Alright, you could be a preacher too. At habang pinanonood ka niya, kino-curse ka niya. Kaya siya nagmamasid para lang i-curse ka. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na wala lang siya magawa sa buhay, kaya niya yun ginagawa. So, we have the close, or pwedeng pinagpa-practicean kanya ng curses. That can be. Alright, so far, hindi ka pwedeng maging close. Meaning, hindi ka pwedeng maging close. Siyempre, kasi nasa public eye ka. Okay, kaya, nga naka-open ka to others. You know, at kaya ka nalulungkot kasi you really want to be introvert, but yet because of your mission work, you have to be out there, alright? So, we have this Joker. So, I'm sensing na ito yung tao na maybe nagpa-pretend siya na fan mo, pero siya ay hater mo, or maybe some of you, this could be a troll sa inyong channel. That can be. So, we have You Are My Sunshine. So, as I told you, you're somebody who's giving joy to others, uplifting energy, honestly. So, we also have this one. So, gusto ko nga niyang i-strike. So, maybe some of them, they could be using voodoo para i-curse ka. That can be. So, we have this one. But angels are protecting you. Kasi ginagampanan mo yung mission mo sa mundo. At itong tao na to, gusto niyang bumagsak yung inyong channel or yung iyong following. So, yung the busy and this one. So, as I told you, gusto nga niya na i-stop yung ginagawa mo. Okay? Kasi, first of all, ayaw niya mag-grow yung iyong channel or yung iyong following, at ayaw niya mag-push forward ka sa ginagawa mo kasi nga may potential yun na umangat. Kaya kanya kiner-curse. Kasi pinipili niyang tumitil ka. Okay? So, really a hater vibe. Honestly. So, anyway, let's see what else do we have here. Okay. I feel like I need to cleanse, so just go ahead and cleanse. I feel like this person has a toxic vibe or energy, and I really feel like whomever this is, parte sila na masamang grupo. So, maybe grupo ng mga magawa ng ganyan, ng curses. Alright? I really feel mga walang magawa sa buhay. Okay?
So, anyway, ito yung inyong energy. So, yan nga, tinawag ka nga ng Panginoon to do this mission work, kaya ka nandun sa social media to guide others. So far, it will push forward whether this person like it or not, honestly. So, ito yung gusto niyang i-manifest na mag-downfall yung iyong following kasi as you can see, you're attracting people. Alright? At saka may future ka sa inyong ginagawa. So, with the strength in reverse, ibig sabihin lang nun, maybe this person is also manifesting illness. Honestly. So, yung masasabi ko lang guys, continue lang kayo sa ginagawa nyo and remember to pray to God for your protection from curses and negativity. At saka pray din kayo na ialis niya yung mga nilalagay sa inyong curses ng taong ito kasi, you know, kada post mo, kinurse na yun, ginagamit niya yung pinopost mo para, you know, lagyan ka ng negativity. So, might as well pray every day, you know, before you go to sleep and when you wake up, okay, for protection. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness, and God bless all of you.